ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Sang-ayon ako at tama ang argumento ni Senador Rodante Marcolita. Ang nakasulat lang po doon ay South China Sea. Hindi po naman nangangahulugan na pag sinabi natin South China Sea, pag-aari na ng China yon. In the same manner, Mr. Chair, yung Indian Ocean, hindi po pag-aari ng India yon. Yung Gulf of Mexico, Mr. Chair, hindi rin pag-aari ng Mexico. Kaya hindi dahil nakapangalan sa Iglesia ni Cristo, si Cristo na ang may-ari nito. Yon. Batay sa logic ni Marcolita, giba ang nakapangalang Iglesia ni Cristo. Alam natin na napakatalino ni Senador Marcolita. Naging congressman, abogado, at magaling mag-research. Pero sapat na ba na dahil lang nakapangalan sa Iglesia ni Cristo at kiniklaim ng mga ministro ni Felix Manalo ay tunay na? Ako po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo, kaya Di po pinagtatalunan na ang mga nagpapakilalang sila raw ay Kristiyano ay nagsasabing sila raw ay kaanib sa iglesyang itinatag ng ating Panginoong Kristo. Kapatid na Bobby, tayo ba ay tutol na ang Panginoong Kristo ay nagtatag ng isa lamang na iglesia? Hindi, kapatid na Michael, sapagkat yan ay nakasulat sa Biblia. At pinahayag mismo ng Panginoong Kristo sa Mateo 16:18, ang sabi niya, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At nang tinawag ng mga apostol ang iglesyang yun, kapatid na Bobby, sa aklat ng Roma, nang magturo si Apostol Pablo, ano ang pangalan ng iglesyang yun ayon sa Biblia? Mabuti, basahin natin ang nakasulat sa Roma 16:16. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Maliwanag po, kapatid na Michael, kagaya na nalalaman ninyo, mga mahal na taga-subaybay, na ang pangalan po ng iglesyang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo at nakasulat po sa Biblia, Iglesia ni Cristo. At alam nyo ba, mga kapatid, ang argumentong ito, gibang-giba din sa kanilang Pasugo Magazine. Yung game name, Deception ng INC. Bakit? Ano ba ang nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine? Kung tingnan natin ang nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine, mga kapatid, pinatunayan mismo na ang pangalang Iglesia ni Cristo, may pamplito kasi sa Pasugo Magazine, labas noong 200. Sandali muna. No, ito, makita ninyo ang sabi. Hindi nangangahulugang sapat ng tawagin lamang Iglesia ni Cristo ang isang iglesia upang ito ang kilalaning tunay na kay Kristo. So, hindi mismo sa kanilang pasugo. Pero, paano ba ginagamit ng mga ministro ang tinatawag na name game deception? Ginagamit nila ang iba't ibang mga aklat Katoliko kaugnay dito. No. At isa na sa kanilang ginagamit, mga kapatid, para makapanghikayat ng mga inosente, ay ang aklat na ito. Ang babasahin namin sa inyo isang aklat ng Iglesia Katolika. Ang pamagat nito ay Fundamentals of Catholic Dogma. Ang sumulat nito ay nagngangalang si Dr. Ludwig Ott. Sa page 274, tungkol sa Mateo 16:18, si San Cipriano ay nagsasalita tungkol sa pagtatayo ni Kristo ng Iglesia ni Kristo at pinanganlan ng Iglesia na Iglesia ni Kristo. Yan po ang patutuon ng sumulat ng aklat.
ang Panginoon Kristo ay nagtayo ng iglesia? So, Aklat Katoliko, Fundamentals of Catholic Dogma, pinagtagpi-tagpi nila sa Roman 16:16 na Church of Christ o Churches of Christ. At maraming napapaniwala nila sa name game deception na ito. Pero ayon sa kanilang Pasugo Magazine, di sapat na nakapangalang Iglesia ni Kristo ay kay Kristo na. At ayon sa logic naman ni Marcolita, napakalinaw ang sabi ni Marcolita. Sang-ayon ako at tama ang argumento ni Senador Rodante Marcolita. Ang nakasulat lang po doon ay South China Sea. Hindi po naman nangangahulugan na pag sinabi natin South China Sea, pag-aari na ng China yon. In the same manner, Mr. Chair, yung Indian Ocean, hindi po pag-aari ng India yon. Yung Gulf of Mexico, Mr. Chair, hindi rin pag-aari ng Mexico. Kaya hindi dahil nakapangalan sa Iglesia ni Kristo, si Kristo na ang may-ari nito. Yes, dahil malinaw sa kanilang SEC registration na itayo ang Iglesia ni Kristo, letter K pa yan. Pinalitan ng letter C, 1914, Punta Santa Ana, Manila. Anong mga aklat Katoliko ang kanilang ginamit? Pinag-chap-chap-chap-chap para yung mga inosente ay matangay sa maling akala. Ito ang ibibisto natin. Samahan ninyo ako. Kasi kamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kaya malinaw mga kapatid, sa logic ni Senador Rodante Marcolita na isang kaanib sa iglesia, laglag mismo ang iglesyang Tatag ni Felix Manalo. Pero bago dyan, acknowledge natin ang mga kapatid natin na pumasok ngayon, si Papa Enoch first, Richard Ehok, magandang gabi sa lahat, si TC Florentin, si Racelia Baidal sa Aurora, Zamboanga del Sur, si Reca Danilo Bermijo sa General Santos, David Alionis, si Ruel Ejercito sa Valencia Bukidnon, si Rick, si Arnie Kabasag, Simple Life, si Ronnie Minon. Maraming matalino ang kayang bulagin ng Diablo sa katotohanan. Thank you sa mga magulang ko at namulat ako sa mundo na isang Katoliko. Hindi man matalino pero unti-unting namumulat sa katotohanan. Si Rick, ministro, si Rick, may mga komento siya. Si Belgian Palmis, si Edwin Buhe, General Santos, Quezon City, si Sopronio Bacol sa Bacoor City, Remigio Villa. So i-share ninyo ito mga kapatid dahil ating i-expose yung iba't ibang mga aklat na ginagamit ng mga ministro. At kung ikay inosente at para sa iyo ay sapat na magsimba tuwing linggo, di mo pinag-aralan ang pananampalataya, Fides Quarens Intellectum, Faith Seeking Understanding. Pag maanyayahan ka sa pahayag ng INC na ginamit itong taktikang propagandang ito, delikadong matangay ka. Si Remigio Villa, Cebu City, si Lucina Morales sa United Arab Emirates, si Serek
Tandaan ninyo ito mga mahal na kapatid, no? Na di sapat bilang Katoliko na magsimba ka lang tuwing linggo. Yung iba pa hindi na nagsisimba. Yon, napakabango yan para sa mga anti-Catholic. At yon ang madaling matangay. Lalo na pag walang laman ang ating ulo kaugnay sa mga aral ng simbahang Katoliko, anong resulta? Para tayong lobo, hangin lamang ang nasa ulo, kung saan ang ihip ng hangin, yan, siguradong matangay. Kaya mga mahal na kapatid, inaanyayahan namin kayo, pag-aralan nyo, isabuhay ninyo ang pananampalatayang Katoliko. Alam nyo naman, sa daming mga sikta na nagsisilitawan sa ating panahon, katuparan yan sa 2 Korinto, Kapitulo 11, versikulo 12 hanggang 15. Ang layunin ni Satanas na mailayo ka sa tunay na simbahang tatag ng ating Panginoon Jesucristo, mailayo ka sa sakramento na kailangan para sa ating kaluluwa, para sa ating kaligtasan. Pero bago natin i-expose yung iba't ibang mga argumento nila, inanyayahan natin mga suking taga-subaybay, huwag kalimutan na mag-like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. No? Kumusta sa lahat natin mga kapatid? Si Lee, diyan sa Ilagan, Isabela, si Kugravi, sa Kugrave from England, o si Joy at si Jerry diyan sa United Kingdom, mga kaibigan natin na palaging nagsubaybay dito. At sa lahat natin mga kaparian, no, na palaging nagsubaybay din sa ating live streaming, mga kaparian at mga obispo. May mga obispo na nanonood din. Sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. No? So, ngayon, tatalakayin natin mga kapatid. At nagiging epektibo itong matagal ng argumento sa INC. Ang name game deception, ang paggamit sa mga aklat Katoliko na basta lang nakabasa ng aklat Katoliko tulad nitong aklat na ito na Father Smith Instructs Jackson. Mga kaibigan, alam kaya maging ng mga otoridad Katoliko na merong iglesyang dapat aniban ng tao. Ito ang tunay na iglesia na dapat aniban ng tao sapagkat pagka ito ay nakilala pero hindi inaniban, hindi maliligtas mo ang tao. Ang babasahin namin ni isang aklat pa rin ng Iglesia Katolika, pamagat nito ay Father Smith Instructs Jackson. Ang sumulat po nito ay si John Francis Knoll. Sa pahina 35 hanggang 36, ganito ang pinatutunayan ng nasabing sumulat ng aklat. Ang Iglesia ni Cristo ngayon, sa kalagayan, sa kapangyarihan, sa aral, ay dapat maging katulad ng kanyang dating kalagayan nung ito'y maglingkod sa mga tao sa pamamagitan ng 12 apostol. Sa iglesyang ito, ang lahat ay obligadong mapabilang upang maligtas. Yaong mga tao na sa pamamagitan ng kanilang malubhang pagkakamali ay hindi alam ang tunay na iglesia o kahit ito'y alam ngunit tumangging umanib, ay hindi maliligtas. Mga kaibigan, pansinin po ninyo, sabi ng sumulat ng aklat, ang Iglesia ni Cristo ngayon, sa kalagayan, sa kapangyarihan, sa aral, ay dapat maging katulad ng kanyang dating kalagayan. So, yan. At ang argumento nila, mismo otoridad Katoliko na pinatunayan
na kailangan kang aanib sa Iglesia ni Cristo upang ikay maligtas? Ang tanong, ang Iglesia ni Cristo ba na binanggit diyan sa kanilang sinipi na aklat Katoliko ay tumutukoy ba yan sa Iglesyang Tatag ni Felix Manalo? Ang problema, mga kapatid, dahil ang propaganda kasi ng INC, una, dahil ang pangalan na Catholic was first used by St. Ignatius, Bishop of Antioch. Iniwan na daw ng simbahang Katoliko ang pangalang Iglesia ni Cristo. Yun ang desipsyon ng mga ministro. Sino nagsabi? Pakinggan ninyo si Parba. Alam nyo ba, mga kapatid, na dalawa sa debatista ng INC, sila pareho na kaharap ko sa public debate. Wala na ngayon sa INC. Alam nyo yan? Kung alam nyo, sige, comment. Sino itong dalawang ministro na hindi mo na makita sa INC kahit sa TV? Sino? Silang dalawa nagiging kaharap ko na sa public debate. At itong mga aklat na ito, ang palaging ginagamit sa lahat nila na debate. Posible, sa susunod na debate, maghanap na sila ng iba pang mga aklat Katoliko dahil bistadong-bistado na. Gusto pa ba ninyo na may debate pampubliko sa INC? Yung ministro? Ako gusto ko. At gusto ko nga na yung mga kasama natin na pare ang haharap din. Maganda ang epekto pag pare ang haharap. Si Father Abiba Arganyosa, si Father Fran Villegas, at ang ating, dami natin mga kaparian. Diyan pa sa Diocese of Talibon, si Father Greg. Kaya kung merong debate sa INC, gusto ko na ang haharap ay pare. Pero kung gusto nila na ako ang haharap sa INC, napakaganda, matagal nang wala, no? Di ba? Matagal na nawala. Sana magkaroon. Gusto kayo? Sige, comment kayo mga kapatid. Okay, eto. Ang argumento kasi nila na ang pangalang Iglesia ni Cristo was abandoned by Catholic Church dahil pinalitan. Eto. How can we attain salvation of the day of judgment if we remain in the Catholic Apostolic Roman Church? The name of Christ is denied and forgotten. Usapan na sa Biblia, gibasa ko na, Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo. Gilisdan, Katolika, Apostolika, Romana, Gitimo, 1870. Wala ka na sa Biblia. Gitangtang ang pangalan ni Cristo. Yan. Para sa mga di nakaunawa ng Cebuano, tinanggal daw ng simbahang Katoliko ang pangalan na Iglesia ni Cristo. Yan ang maling-mali na argumento ni Mr. Parba. Ano daw ang nakasulat sa Biblia? Sabi niya, Iglesia ni Cristo. Ang tanong, kung Iglesia ni Cristo ang nakasulat sa Roma 16:16, Churches of Christ o mga Iglesia ni Cristo, sapat na ba patunayan na dahil may pangalang Iglesia ni Cristo ay kay Cristo na ang Iglesyang yan? Mismo ang kanilang Pasugo Magazine nagsabi, hindi sapat yan na patunayan. Sa Pasugo Magazine na may maliit na polyeto, ito ang mabasa, mga kapatid. Hindi nangangahulugang sapat ng tawaging lamang na Iglesia ni Cristo ang isang iglesia
upang ito ang kilalaning tunay na kay Kristo. So dito pa lang sa kanilang pasugo magasin mga kapatid, abay, bistado na sila. Hindi nangangahulugang Iglesia ni Kristo, tunay na kay Kristo. At yun din ang argumento ni at logic ni Senador Marcolita, di ba? Di ibig sabihin na kapangalan ay pinag-aari na sa pinangalanan nito. Ngayon, anong sabi ni Parba? Ulitin natin. The name was abandoned. How can we attain salvation of the day of judgment if we remain in the Catholic Apostolic Roman Church? The name of Christ is denied and forgotten. Usapan na sa Biblia, gibasa ko na, Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo. Gilisdan, Katolika, Apostolika, Romana, Gitimo, 1870. Wala ka na sa Biblia. Gitangtang ang pangalan ni Cristo. So, kailan ang One Holy Catholic? Idiniklara 1870. Wala umano yan sa Biblia. Pinalitan. Pero siya mismo ang nagbuking sa kanyang sarili. Nun bang tinawag na Iglesia Katolika? Pinalitan ba? Siya mismo ang nagbasa. Nung ginamit niya ang aklat ni Reverend Father Edward Taylor, eto paboritong-paborito ng mga ministro ni Felix Manalo, ano po ba ang mabasa dito? Ito ang ginamit ni Parba. Pero, merong bahagi na hindi sana dapat pwedeng ituloy nila, natuloy niya pagbasa. Ito. Matod sa ilang libro, kinsay gi-invento sa pangalang Katolika. Usbon ko. Yeah? It was first used by St. Ignatius. Catholic is the ancient name by which the Church of Christ has been known for 19th centuries. It was first used by St. Ignatius, Bishop of Antioch in Syria. Pagkatapos, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. See? Asan ang sinabi diyan na iniwan? For the first time, the Church of Christ, the church founded by Christ, for the first time, called the Catholic Church. Asan yon ang sinabing pinalitan? Okay, may nabasa ako dito kay Itsoy. Sabi ng INC, tampered raw kayo. Yon ang argumento nila na tampered daw ako. Pero di nila napansin na sila'y umanib sa tampered na iglesia. Bakit? Umanib sa tampered na iglesia, di po ba ginagamit nila ang iba't ibang mga aklat Katoliko? Sa debate namin ni Parba, balikan natin sa debate namin ni Parba, hindi ba tinampered niya ang aklat na ginamit ko? Bakit? Ano po ba ang nakasulat sa naturang aklat? Ito mga kapatid, balikan muna natin kung paano sila ang panay nagsabi, tampered, pero sila ang nagtampered. Ito sa debate namin. Pero ang mastermind, matugari sa inyong libro, gusto na po, they altogether fantastic to say that the remote beginning. They altogether fantastic to say that the remote beginning. So, napanginggan niyo. Anong sabi ni Parba? They all together fantastic to say that the remote beginning. Pakita ko ang nakasulat sa aklat, Asan diyan ang they all together fantastic to say? Di ba nakasulat, it is not altogether fantastic to say? Napakalinaw yan.
It is not fantastic. Paano binasa ni Parba? Sino ngayon ang tampered dito? Sino ngayon ang nandaya? Balikan natin. Pero ang mastermind, at para sa inyong libro, gusto na ko, they all together fantastic to say that the remote beginning, they all together fantastic to say that the remote beginning of the Catholic Church go back to the horrible day when Lucifer, yung yawa, flung against heaven. Mati mastermind. Ayan. Panay sila nagsabi, tampered. Pero, si Parba, yun, tinampered ang nabasa. Di lang yan. Yung, ang daming mga iba't ibang version natin dito na may mabasang One Holy Catholic Apostolic Church. Sa Protestant na salin. Pero, pag gagamitin natin yan, yun, ang palusot ng mga pastor, research naman kayo, di po ba? Di naman ibig sabihin, dahil ginamit namin yan, sola eskriptura na ang simbahan Katoliko. Kami mga apologists ng Katolik. Pero, ginamit natin ang iba't ibang salin. Bakit? Para pagbigyan ang kanilang pangangailangan. Ang problema, na sila nagsasabing tampered, ito'y malinaw tinampered ng kasama nila, Nagandinikitan ko raw ito. Bueno, bubuksan natin titingnan natin yung Apokalipsis 13:18. Tingnan natin kung may dikit, Ayan. Ito po ang lugar na yun, Ito po. Ayan po yun, Ayan po yun, Kung may dikit man yan, hindi ako ang may gawa. Defensor Katoliko nun, si Mr. Rolly Tesorero, siguro. O di kaya, baka si Monsignor Abriol din. Kasi si Abriol noon buhay pa. Imagine, nakita ninyo may dikit. Pagkatapos, di daw siya ang nagawa. Posible, Defensor Katoliko. Nasa kanya ang Bible. Pagkatapos, Defensor Katoliko ang pagbintangan na gumawa ng pagdikit na yan. Hindi lang yan. Sa mga nagsasabing, tinampered. Sino bang mahilig magtampered? Di ba? Kahit ang aklat Katoliko, natampered na. Ito pa. Mga aklat Katoliko, ito pala. Ito. Ito ang aking Birheng Maria. Imagine, dahil ito'y sagot sa nag-comment na ayon sa INC, tampered daw kayo. Tingnan ninyo. Sino nag-tampered ngayon? Sandali, si humility, mahirap magbingi-bingihan ang hindi bingi. Si Brad Windel pa ang tinawag na Mr. Tampered, pero may ebidensya na si Sinita ang may book na tampered. Hindi lang yan. Ang kanilang ministro na nagbasa. Di ba? Sa mga aklat Katoliko, tinampered. Halimbawa, ito. Sandali. Ito na aklat. Ano tong aklat na ito? Ang aking Birheng Mariang Tagapamagitan. Ginamit nila ito. Makita ninyo, Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birheng Mariang Tagapamagitan, napansin nyo ba ang pagtampered, mga kapatid? Aklat na ito, kulay puti. Ang hinawakan, ito, na kulay. Tingnan ninyo. Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birheng Mariang Tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Narinig ho ninyo, binasa lang ho natin ng aklat ng Iglesia Katolika. Narinig ninyo. Binasa lang natin ang aklat Katolika. Binasa daw niya ang aklat Katolika. At itong aklat na ito, anong pahina? Balikan natin siya.
Sa aklat po nila na pinamagatang Ang Aking Birhing Mariang Tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Sa pahina 63 pa. Ngayon, kaya nga nag-challenge ako sa mga INC minister. Sige, pakita nga ninyo itong aklat na ito na pinakita ninyo sa screen na may pahinang 63. Itong aklat na ito. Bakit? Tingnan ninyo. Binivideohan ko itong aklat na ito. Na pinakita at binasa daw. Pinakita ko sa inyo mga kapatid. Pahina 1, pahina 2. Alam nyo bang hanggang pahina 18 lang ito? Wala na itong pahina 19. Walang pahina 19. Therefore, walang pahina 20. Kung walang pahina 19, walang pahina 20, walang pahina 28, tanong, sa pagpakita ng ministro sa aklat na ito, bakit may pahina 63? Sa aklat po nila na pinamagatang Ang Aking Birhing Mariang Tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Narinig ho ninyo, binasa lang ho natin ng aklat ng... Binasa lang nila ang aklat Katoliko. Pahina 63. Ngayon, sasabihin nila, tampered kayo, tampered. Di ba malinaw? Na yun ang taktika nila mga kapatid at matagal na itong ginawa ng mga ministro ni Felix Manalo at nagbunga din ang kanilang ginawang ito. Bakit? Dahil daming mga nadala, mga inosente. At di lang yan mga kapatid, sa mga aklat na ginagamit nila, alam niyo naman na iba't ibang mga aklat Katoliko ang pinagchap-chap dito. So iniwan daw ng simbahang Katoliko ang pangalang One Church of Christ. Hindi yan totoo, mga kapatid. Dahil booking si Parba sa kanyang paggamit mismo sa mga aklat. Balikan muna natin, ha? How can we attain salvation of the day of judgment if we remain in the Catholic Apostolic Roman Church? The name of Christ is denied and forgotten. Usa man na sa Biblia, gibasa ko na, Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo. Gilisdan, Katolika, Apostolika, Romana, Gitimo, 1870. Wala ka na sa Biblia. Gitangtang ang pangalan ni Cristo. Tinanggal daw ng simbahang Katoliko ang pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Kailan? 1870. Tinanggal. At dahil 1870 na opisyal, iwala na ang pangalang Iglesia ni Cristo. Una, kung tingnan natin ang aklat na ginagamit nila, mga mahal na kapatid, walang iba kundi ang aklat na pinutol kasi nila yan. Ito, Discourses of the Apostles' Creed. Ito ang ginagamit na argumento ng mga ministro. Pahina 191. Ito, pero pinutol. Ito ang mabasa, mga mahal na kapatid. In 1870 at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Church, as descriptive of Christ Church. Ano
umano ang official name as descriptive. Ano yung descriptive? Paglalarawan sa Iglesia ni Cristo. One Holy Catholic Apostolic Roman Church. As descriptive of Christ Church. Bakit may descriptive of Christ Church na nakasulat dito? Balikan natin ang kanilang Pasugo Magazine. Dahil inaamin mismo sa kanilang Pasugo Magazine ang pangalang Iglesia ni Cristo ay hindi sapat upang kilalanin kay Kristo ito. Ito, hindi nangangahulugang sapat ng tawagin lamang na Iglesia ni Cristo ang isang iglesia upang ito ang kilalaning tunay na kay Kristo. O kaya nga, dami ang mga iglesyang nagdala sa ating Panginoon Jesucristo. Katuparan yan sa babala ng ating Panginoon Jesucristo, San Mateo 24:5. Anong sabi niya? Sapagkat maraming darating na gagamit ng aking pangalan na magsasabing sila ang Kristo at marami silang ililigaw. O marami ang magdala sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo at isa na ang Iglesia ni Cristo. Bakit? Isa na ang Iglesia ni Cristo. Balikan natin ang pahayag mismo ng mga ministro na ginamit lang nila ang Roma 16:16 at ano na? Yon din ang sinabi ni Marcolita, siya daw ay kaanib sa Iglesia ni Cristo dahil inaangkin ng mga ministro mula pa ni Felix Manalo ang Roma 16:16. Ako po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo, kaya Di po pinagtatalunan na ang mga nagpapakilalang sila raw ay Kristiyano ay nagsasabing sila raw ay kaanib sa iglesyang itinatag ng ating Panginoong Kristo. Kapatid na Bobby, tayo ba ay tutol na ang Panginoong Kristo ay nagtatag ng isa lamang na iglesia? Hindi, kapatid na Michael, sapagkat yan ay nakasulat sa Biblia. At pinahayag mismo ng Panginoong Kristo sa Mateo 16:18, ang sabi niya, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At nang tinawag ng mga apostol ang iglesyang yun, kapatid na Bobby, sa aklat ng Roma, nang magturo si Apostol Pablo, ano ang pangalan ng iglesyang yun ayon sa Biblia? Mabuti, basahin natin ang nakasulat sa Roma 16:16. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Maliwanag po, kapatid na Michael, kagaya ng nalalaman ninyo. Maliwanag umano. Kapatid na Michael, gaya ng nalalaman ninyo, pag binasa ang Roma 16:16, mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Yun. Inaangkin agad nila, mga kapatid, na sila daw yan ang tinutukoy. Dahil Iglesia ni Cristo ang pangalang narehistro sa Securities and Exchange Commission dito sa Pilipinas, nasa Artículos de Incorporación para Pol 4, Cuelos Fundadores de esta Asociación, Son Felix Manalo, abay inaangkin na sila daw ang tinutukoy diyan. That's very illogical, mga kapatid. Bakit? Una, sila mismo ang nagsabi na ang tunay na iglesia, ang iglesia ni Cristo, sila mismo nagsabi, ang unang iglesia ni Cristo, walang iba, kundi ang Iglesia Katolika. Balikan natin, ha? Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong.
at ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. O, see? Itong simbahang katolikong ito ay siyang dating Iglesia ni Kristo. Kaya kung inangkin nila ang Roma 16:16, mga kapatid, Roma 16:16, abay, tumutukoy yan sa Iglesia Katolika dahil sabi nila, ang Iglesia Katolika ay yun ang dating Iglesia ni Kristo. At dahil inangkin nila ang Roma 16:16, so anong lalabas na argumento? Eh di may squatter. Dahil hindi yan tumutukoy sa kanila, di ba? O, squatter yan, mga kapatid. Inaagaw ang tunay na iglesia. Kaya, sa mga nagsasabi, ito pala. Ang pandaraya sa debate o kawalang katapatan ni Mr. Talibong na kinatawan ng Iglesia Katolika. O, iyan ang kanilang ginagamit na argumento na may pandaraya. Pero alam niyo, yung desisyon ng moderator, abay, hindi yan ipinakita nila. Hindi ipinakita nila ang desisyon ng moderator. Excuse me. At hindi lang yan. Di napansin ng karamihan na kahit ang mga aklat na ginagamit ni Felix Ane Parba, no? Abay, pinag-magic pala, mga kapatid. Minagic. Kaya, i-forward ninyo ito sa mga kapatid nating mga Katoliko para alam nila itong mga taktika ng mga ministro ni Felix Manalo, mga kapatid. At ma-aware kayo na ito ang paraan nila para yung mga inosente ay matangay. No? Limbawa, balikan natin, 1870 daw, lumabas, therefore, official. Balikan natin, ha? 1870, ang tibuok official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Remember, my friends, Magellan landed in the Philippines in 1521. Therefore, pag-abot ni Magellan diri 1521, wala pa yung official name. Na lang, lapo-lapo. Wala pa doon pangalan. Official. Iglesia nito o ni Cristo. Wala raw pangalan. Ayan, mga kapatid. Ang argumento ni Parba diyan, at ito'y mga argumento ng mga ministro para ang simbahang Katoliko'y pasinungalingan. Abo, ang simbahang Katoliko, 1870 sa Konselyo Vaticano, idineklara One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kailan? 1870. Therefore, 1521, pagdating ni Magellan sa Pilipinas, abay, wala pang opisyal. Kaya ang argumento nila, before 1870, wala pang Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana. Ang may sagot natin diyan sa mga ministro, research naman kayo pag may time. Bakit? Kung yun ang argumento ninyo, abay, ibig sabihin din niyo binasa ang aklat ni Felix Manalo, ang founder ninyo. Kung ang argumento ninyo na 1870 lang ang official, dahil idineklara
at wala pang Iglesia Apostolica Romana before 1870, kulang kayo ng research. Anong nakasulat sa aklat ni Felix Manalo? Ang sulo. Ito, pahina 29-30. Ang petsang ito, 325 Anno Domini. Ang unang ganap at pangkalahatang kapulungan ng buong daigdig ng Kristiyano. Sa pulong na ito, sumipot ang bagong relihiyon na siyang pinamagatang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kailan daw sumipot? Taong 325. Bagong relihiyon, sumipot. Anong pangalan? Pinamagatang Iglesia Apostolika Katolika Romana. Ngayon, ibalik natin ang argumento ni Parva. Kung sa 1870 lang, before 1870, wala pang One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Ano itong sinabi ni Felix Manalo sa aklat niya? Na sa taong 325 sumipot ang bagong relihiyon na pinamagatang Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana. Pangalawang punto, kung ang simbahang Katoliko ay itinatag ni itinatag ni Ignacio, Bishop ng Antioquia, paano itong aklat ni Felix Manalo na sa taong 325 sumipot ang bagong relihiyon na siyang pinamagatang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Napansin niyo mga kapatid? Nagsusuwagan. Nagsusuwagan ang argumento nila. So, totoo ang history. Ginamit nila na story. Imagine, nagsusuwagan. Kaya dapat malaman ito ng karamihan mga kapatid dahil yung mga propaganda nila, pagkatapos ginamit yung mga aklat Katoliko na, ito ang aklat Katoliko, pinatunayan na ang Katoliko sa otoridad Katoliko na kailangan kang aanib sa Iglesia ni Cristo. Balikan natin Mga kaibigan, alam kaya maging ng mga otoridad Katoliko na merong iglesyang dapat aniban ng tao. Ito ang tunay na iglesia na dapat aniban ng tao sapagkat pagka ito ay nakilala pero hindi inaniban, hindi maliligtas mo ang tao. Ang babasahin namin ni isang aklat pa rin ng Iglesia Katolika, pamagat nito ay Father Smith Instructs Jackson. Ang sumulat po nito ay si John Francis Knoll. Sa pahina 35 hanggang 36, ganito ang pinatutunayan ng nasabing sumulat ng aklat. Ang Iglesia ni Cristo ngayon, sa kalagayan, sa kapangyarihan, sa aral, ay dapat maging katulad ng kanyang dating kalagayan nung ito'y maglingkod sa mga tao sa pamamagitan ng 12 apostol. Sa iglesyang ito, ang lahat ay obligadong mapabilang upang maligtas. Yaong mga tao na sa pamamagitan ng kanilang malubhang pagkakamali ay hindi alam ang tunay na iglesia o kahit ito'y alam ngunit tumangging umanib ay hindi maliligtas. Mga kaibigan, pansinin po ninyo, sabi ng sumulat ng aklat, ang Iglesia ni Cristo ngayon, sa kalagayan. Yan. Ang atin pang aklat ang ginagamit para patunayan na kailangan kang umanib sa Iglesia ni Cristo. Natatag ni Felix Manalo. Pero alam nyo, ito ang nakasulat kasi dyan mga kapatid. Mag-ingat talaga sa pagputol-putol. Ito ang nakasulat. Pahina 61 yan, 661. The Church of Christ, dahil lang may pangalang Church of Christ, inaagaw na ng mga ngaral ng iglesyang tatag ni Felix Manalo. The Church of Christ today must be in nature, in power, in teaching, what it was when it served men through the 12 apostles.
It is to this church that all are obliged to belong in order to be saved. Those people who, do doubtful, deliberately refuse to seek out the true church, refuse to seek out the true church, refuse, or knowing it, refuse to join it, cannot be saved. Kotisyon yan sa Vatican to, the church, document number 14, Lumen Gentium yan. Anong karugtong na iniwasan nila para ipalitaw na sila ang pinatunayan na kailangan aanib ka sa iglesia ni Tatag ni Felix Manalo? Ito ang iniwasan. Say the Catholic Church is the ordinary means of salvation. The Sacred Synod turns its attention first to the Catholic faithful. O, yan. At ito, for Christ made present to us in His body, which is the church, is the one mediator and the only way of salvation. However, therefore, knowing that the Catholic Church was made necessary by God through Jesus Christ, would refuse to join it or remain in it, would not be saved. So, yun ang nakasulat sa Aklat Katoliko na pinagputol-putol na nila, mga mahal na kapatid. At ito talaga ang mga ginagamit nila. Kaya mag-ingat sa mga ganon na propaganda ng mga ministro ni Felix Manalo. At balikan pa natin, ano pa yung aklat na yan na ginagamit nila. Ito, balikan natin, Ang babasahin namin sa inyo isang aklat ng Iglesia Katolika. Ang pamagat nito ay Fundamentals of Catholic Dogma. Ang sumulat nito ay nagngangalang si Dr. Ludwig Ott. Sa page 274, tungkol sa Mateo 16:18, si San Cipriano ay nagsasalita tungkol sa pagtatayo ni Kristo ng Iglesia ni Kristo at pinanganlan ng Iglesia na Iglesia ni Kristo. Yan po ang patutuon ng sumulat ng aklat. Ang Panginoon Kristo ay nagtayo ng Iglesia at ang sabi po niya, pinangalanan nito na Iglesia ni Kristo. Ayan, pinangalanan daw na Iglesia ni Kristo. Anong aklat? Fundamentals of Catholic Dogma. Pero, ito po mga kapatid, sabi, may nag-comment dito, baka kaanib ito ng Iglesia ni Manalo. Spiritual warrior, paningkamot yun nga, makumbinsi sila, Col Talibong, kay daghan na kaayo ang nakamalay nga sa demonyo di ay ang Katoliko. Ayan. Daming mga nakamalay daw na sa demonyo ang Katoliko. Kung ang Katoliko ay sa demonyo, di ba? Logic naman pag may logic kayo. Common sense naman. Kung ang Katoliko ay sa demonyo, bakit ang Iglesia ni Kristo at iba't ibang mga sikta kukuha ng kaanib galing sa Katoliko? Kung ito'y galing sa demonyo. Di ba? Unsa man na, magpatakod mong demonyo? Magpahawa kayo ng demonyo? Ba't dito kayo nangunguha? Dahil yun ang katuparan sa unang Juan 2:18-19. Na nandito na ang mga antikristo. Sila'y galing sa atin. Ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila'y di kasama natin. O sino ang antikristo? Yung humihiwalay sa atin. Sino yung atin? Di ba, ministro ni Felix Manalo, nagpatunay na. Sino ang unang iglesia ni Kristo? Ang unang iglesia ni Kristo ba'y sa demonyo? Abo, isip-isip naman. Tingnan nyo ang sabi ng mga ministro. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong.
ng Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Oh, so sa demonyo ba ang dating Iglesia ni Kristo? Yung tinatag ng ating Panginoon Jesucristo ay sa demonyo. Pagkatapos yung tatag ng tao 1914 Punta Santa Ana, nagiging tunay bigla dahil lang sa pang-aagaw ng mga pangalan na nakasulat sa Aklat Katoliko at sa Biblia, na wala naman kayong sariling Biblia. Ano ba yan? Ha? Di ba? Okay na, isip-isip naman. Pag may time. So anong bagay? Ito ang binasa nila, mga kapatid, para makatangay sila ng mga inosente. Fundamentals of Catholic Dogma. Ha? Pahina 274. In regard to Matthew 16:18, Saint Cyprian. Oh, may kasama ba kayong Santo Cipriano? Katoliko yan. Speaks of the building of the church by Christ and designate the church of Christ. Yan. Dahil nabasa ang Church of Christ, abay, inaagaw na. Pero, sino po ba yung Church of Christ na binanggit sa aklat na ito? Ito po ang ating mabasa, mga kapatid. To describe this true Church of Christ, which is the Holy Catholic Apostolic Roman Church, there is no name more noble, none more excellent, none more divine than the expression, the mystical body of Jesus Christ. Oh, see? Yun lang, pinuputol, pinachap-chap, pagkatapos, ini-squat. Oh. At daming napaniwala ng ganyan. Oh. At alam niyo naman, walang sariling Biblia sila. Yeah? So, pinakita lang natin yung argumento na ganyan, mga kapatid. Dahil, mapansin ninyo, yung mga aklat Katoliko na ginagamit ng mga ministro ni Felix Manalo, lalo na sa debate, hope na may susunod na debate para sa totoo lang, mga kapatid, sa bawat debate, meron talagang mga, kaya nga, kahit na yung abogado na Iglesia ni Cristo, na noon pa man, Iglesia na siya, na-convert talaga sa simbahang Katoliko. Barangay captain, na noon pa man ay Iglesia ni Cristo na. Oh, so anong resulta? Na convert. At yung sa radyo, in-interview natin sa radio station, 2 anak ng mga ministro, na-convert sa simbahang Katoliko. Tapos sa debate, 2 yon, mga anak na na-interview natin, mga anak ng, pero patay na ang kanilang papa na ministro, dahil isa sa mga dahilan nila, iniwanan nila, matapos yung debate, yung inilibing na ang kanilang papa, di pa natapos ang paglibing, nag-aalisa na ang mga kasama nila, pati na yung sumamang mga ministro, dahil oras na daw sa pagsimba. So iniwanan sila. O yun, na interview natin yan sa radyo, mga kapatid, no? Na-interview natin sa radyo. Iyong kapitan din, barangay kapitan, na-interview din natin sa radyo na saksi siya sa debate, no? Hanapin natin para ma-replay natin dito, mga kapatid, yung file natin. No? Maganda ang mga mangyayaring debate dahil
may madala talaga, no? May yayakap talaga sa simbahang Katoliko. Yung tunay na naghahanap ng katotohanan, yayakap talaga sa simbahang Katoliko. Ngayon, sa mga debate kasi, buking-buking sila sa mga aklat na ginagamit nila. Isa sa mga argumento para patunayan na ang simbahang Katoliko ay hindi totoo, ito, aklat ni Monsignor Abriol. Ginagamit din ito ni Parba. O, ang sa gisulti sa pare, diya, ang wikang Katolika, libro ito ng pare, ay salitang Griego. Ang ibig sabihin ay pandaigdig o pangkalahatan. Bagamat hindi ginamit ng Panginoon ni Kristo at ng mga apostoles ang katagang ito. Ayan. May karugtong yan, kaya nabuking siya kay Father Darwin. Anong karugtong niyan? Na nabuking siya kay Father Darwin. Ito. Hanggat mo itong libro, mari, ang wikang Katoliko ay salitang Griego. Ibig sabihin, pangkalahatan. Bagamat hindi ginamit ng Panginoon o ni Kristo at ng mga apostol ang katagang ito. Tanggap mo to, hindi? Oo na nga, ay inon ako kaganina, nga rin ato potlon. Oo, natubag ko, Mr. Moderator. Atong tiwason. Tiwason na to. Kay ay incomplete man. No words, no signs. Ningon din ni bagabat, hindi ginamit ng Panginoon at ng mga apostoles. Di man i-period, kama man eh. Anong imo mang i-period? Mo nang ma-period, imong pagsabot. Padayon. Katagang ito ang diwa ng kanilang mga gawain at utos ay Katolika o pangdaigdigan at pangkalahatan. Inyong gawing alagad ang lahat ng bansa. So klaro, Catholic. Iritso lang lagi basa. Mo lang aaron makompleto, parang dili ma-incomplete ba? INC. Yun, ang sabi ni Father Darwin, para di kayo magiging incomplete, no? INC. Bakit? Di po ba? Galing mismo sa ating Panginoon, bakit tatawaging universal o Catholic? Marcos 11:17. Ito ang pahayag ng ating Panginoon. Pagkatapos pinangaralan niya ang mga tao roon, sinasabi niya, hindi ba sinasabi ng Diyos sa kasulatan, ang aking bahay ay magiging bahay panalanginan ng lahat ng bansa. Sa ibang salin, tatawaging bahay dalanginan sa lahat ng bansa. Ang tanong, bahay ang binanggit yan ng ating Panginoon Jesucristo. Ano bang bahay diyan sa Biblia? Natatawagin daw bahay dalanginan, universal, Catholic. Unang Timoteo, Kapitulo 3:15. Ito ang sabi ni San Pablo, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang malaman mo kung paano ang dapat ng mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos, na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Iano daw umano ang bahay? Iglesia ng Diyos, haligi at suhay ng katotohanan. At ito ang sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, na ang aking bahay tatawagin, Marcos 11:17, na bahay dalanginan sa buong bansa. Di Catholic. No. Napakalinaw yan, mga kapatid.
At meron pang argumento, apostolic. Bakit apostolic? Ito, mga kapatid. Ya kanang terminong apostolika. Diyan man nagidugang. Tanaw niyo ha, mura nigya simbol nga kawan, bisikleta. Dili ko na personal ha. Di mo ko ba mo imbento og sakyanan ka jeep. Bisikleta na ko hibawan. O diya. Ginoon dire, pahina sa 62. Diin naman pod gidusok, gisulod kanang terminong apostoliko. Libro ni sa Simbahang Katolika. Ginoon dire, ang Credong Nicea, Nicene Creed. Yan ay 325 AD. Sa konsilyo sa Nicea, yung Nicea, yan ang Iznik, Turkey. Karon, ang salitang apostoliko ay idinagdag sa pagsasalarawan sa simbahan. Diin gidugan ng terminong apostoliko. 325 lang na, konsilyo sa Nicea. So, Katolika, almost year 110. 325, apostolika. Ayan. Kailan dinagdag umano? Sa council ng Nicea. Napansin nyo ang mga ministro ni Felix Manalo sa debate? Di na sasabihin yung pahina. At minsan ang title. Bakit? Para sa susunod na debate, di mapag-aralan. Kaya, dapat isave ninyo itong video ito dahil sa darating mga kapatid, ito talaga ang kanilang mga argumentong ginagamit. Pinag-chap-chap, no? So, dapat aware kayo sa mga ganito. Ito ang binasa niya. Ito ang binasa niya. Pero bakit po ba in Nicene Creed, the word apostolic is added in describing the church? May karugtong yan. Ito, in the Nicene Creed, the word apostolic is added in describing the church. This was stressed against certain heresies of the 4th century, preached that they had a special knowledge. The stress on apostolic is important. What with so many Christian groups today claiming a direct line with the Holy Spirit. O yan, idiniklara. Dahil hindi na bago, 4th century pa lang. Meron ng tulad ni Felix Manalo na nagkulong lang sa kanyang silid, hindi kumain, hindi natulog, paglabas naging anghel na. Tulad ni Kibuloy. Di mo ba? Naging appointed Son of God na. Ganon din. Kaya idiniklarar ang di mabagong katotohanan na the church founded by Jesus Christ must be apostolic in origin. At napaka-biblical yan mga kapatid na ang simbahan ay must be apostolic in origin. No? Nasa Biblia yan. Imposible naman kung di nila yan na kita, di nila yan nabasa. So dito, iniisa-isa natin ang mga aklat na ginagamit nila. Bakit? Dahil para aware kayo. Aware kayo. At sa Roma naman, ito mga kapatid. Kaya ka ng Romana, pabalik ka sa libro, sa gayon naman dire, Roman Catholic, Reverend Edward Taylor. Nakibaw na si Brother Sokele. The Council of Trento. Kung tanaw ninyo sa ilang mga konsilyo, 1545 AD yun. AD ha? 1545, 16th century. Ano sa ba nakaabot dire si Magellan? 1521. Sabi ninyo sa gidugang, the Council of Trent made Roman part of the official title of the church. Ano sa aman po nang intra ng pangalang Romana? 1545 sa konsilyo sa Trento. So layo ang diferensya. 110, 325, tapos 1545. Nakasulod na ang
Catholicismo diri, that was 1521. Sa pamamagitan ni Magellan, nakasulod na ang iglesia, pero that time, wala pa dahil ng pangalan Romana. Wala pa. So, imagine, pumasok na umano si Magellan, 1521, pero ayon kay Parba, that time, wala pa ang pangalang Romana. Aba, wala pa daw ang pangalang Romana. Kung wala pa ang pangalang Romana, ibalik natin ang aklat ni Felix Manalo. Diba? Napakalinaw sa aklat ni Felix Manalo. Ito ang, napansin ninyo, di din pinangalanan ni Parba ang aklat at ang pahina. Pero alam nyo, nasa pahina 9 yan sa aklat ni Father Reverend Edward Taylor. Ito ang ginagamit nila. The Council of Trent made Roman part of the official title of the Church, and the Council of the Vatican of 1870 definitively, after a dispute to be discussed later, sa aklat na ito, adopted as the name of the church the formula, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Yan. Pero, yung sinabi niya na iniwan ang pangalang Church of Christ, mali. Nasa aklat na binasa pinutol. There was only one church, Catholic Church, accepted as divine by all, and that was the one with the Chief Bishop of Rome. Iyon ang mga kapatid na ang pinuno ay nasa Roma. Kaya sino ang katuparan sa Roma 16? Roma 16:23, Caius Hospitius et Universa Ecclesia. Kaya babala na, alam ni San Pablo na yung Roma 16:16 gagamitin yan. Marami ang gagamit yan. Di ba? Anong sabi niya? Kung ituloy lang, Romans 16:18. Sabi ni San Pablo, iniligaw nila ang mga may mahihinang pag-iisip sa pamamagitan ng kaakit-akit at matatamis na pangungusap. Yun. Ililigaw nila. Kaya, bakit Roman? Kana naman kumbaga, diin mo na. Tanaw na to. Religion, Doctrine and Practice. Page 454. Ano yung naman yun, no? The word Catholic, the word Roman being added to indicate that it is in communion with the Bishop of Rome. Yan, being indicate na it is communion with the Bishop of Rome. Yan nga, sa Roma Kapitulo 1, City 8, Hepestisomon Katangelitay in Holotokosmo, na ang pananampalataya sa Roma ay lumalaganap sa buong mundo. Sino bang katuparan yan? Alam naman, ito mga siktang tatag lamang ng tao. Kaya, balikan natin, yung ginagamit na aklat, ang Discourses on the Apostles' Creed. Ito. Basahon ako. Tining libro, Apostles' Creed. Giingon diri. In 1870, 19th century na, at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. 1870 lang ng tibuok pangalan ang Iglesia Katolika Apostolika Romana.
So, yun ang problema nila. 1870 lang lumabas ang buong pangalan, ang Iglesia Apostolica Katolika Romana. Kaya di nila matanggap na ito'y tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. E di kung di nyo matanggap dahil idiniklara, we are not sola scriptura, mga kapatid, as Catholic. We have a teaching authority, magisterium, tradition, and part of the teaching authority, ang council of the church. Dahil idiniklara at sabi nila sa argumento, matagal nang patay ang mga apostol. Bakit? Ba't tumanggap kayo sa Biblia? Di ba ang Biblia, produkto siya sa iba't ibang konsilyo ng simbahang Katoliko na matagal na ding patay ang mga apostol. Asan niya nakasulat? Halimbawa, sa Pasugo Magazine nila. Ito, 1951, page 27. Ang konsilyo ng Trento noong 1546 ay nagpapahayag na ang lahat na aklat ng matanda at bagong tipan na nasa Bibliang Katoliko ay mga banal at naaayon sa batas. Nasa Pasugo Magazine nila. Kailan idiniklara na ang mga aklat sa bagong tipan at sa matandang tipan ay mga banal? 1546. Kung ang argumento nila di pwedeng tanggapin ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church dahil ang mga marks na yan, palatandaan na yan, ay idiniklara sa iba't ibang konsilyo matagal nang patay ang mga apostol. Huwag kayong maniwala sa Bible. Dahil idiniklara ng simbahang Katoliko, nakasulat mismo sa inyong Pasugo Magazine, na ang lumang tipan ng mga aklat, ang bagong tipan ng mga aklat, idiniklara sa konsilyo 1546 Anno Domini. Matagal na ding patay. At di lang yan, iba't ibang konsilyo. Nasa Pasugo Magazine nila yan. Eto, balikan natin Pasugo Magazine nila. Mga mahal na kapatid. Eto, ang batas ng Iglesia Katolika na mataimtim at maiingat, na sinasayasat at tinitiyak ng konsilyo, ay siya ring nasa mga talaan ng mga banal na aklat na inihayag ng mga konsilyo ng Florencia noong 1914, Cartago noong taong 397, Hippo noong taong 393, Laodicea noong taong 363, at ng mga Papa Inocencio noong taong 401, Hormidas noong taong 514-523, Galasios noong taong 492-496, at ng Papa Damaso noong taong 360. Ang simbahang Katoliko ang nagdeklara sa Biblia sa iba't ibang panahon. So kung argumento nila na ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church pinag-chap-chap daw umano, pinag-assembled na parang inasimbol na sasakyan, hindi ang Bible din na wala silang sariling Bible, nangungopya lang, produkto sa konsilyo, dapat huwag niyong tanggapin dahil produkto yan sa iba't ibang konsilyo. Tanong, ang iglesia ba na nag-aangkin sa ngalan, meron ba silang Biblia? Pakinggan natin. Wala raw tayong sariling salin. Kaya natin na gumawa ng sariling salin ng Biblia. Kaya natin, kapatid na Michael. Pero hindi po ginagawa yon ng Iglesia ni Cristo. Ang dahilan, kapatid na Michael, iyon nga mismong mga Biblia ang isinali nila na ating ginagamit. Hindi nga nila halos paniwalaan pag tayo ang gumagamit. Di lalo namang hindi nila tatanggapin kapag yan ay salin ng Iglesia ni Cristo. Ikalawa, hindi naman po komo ang isang relihiyon tulad ng Iglesia Katolika. Hindi naman komo ang isang relihiyon, mayroong sinaling Biblia, gaano mang karami yan, hindi katibayan yan na yan ay totoo o tunay na relihiyon.
Inaamin nila na ang Katoliko, nagsalin ng Biblia gaano karami yan, pero di daw umano katibayan na ang sinalin, dahil tayo'y nagsalin, totoo na ang Katoliko. Di ba? Very illogical. Bakit? Imagine, ang nagsalin ng Biblia gaano karami, hindi totoo. Pero ang isinalin, totoo, kinopya nila. Okay ba yon? Ang hindi totoo, nagsalin ng totoo. Kinopya nila na wala silang salin. Hindi po layunin natin na saktan ang mga kapatid natin, lalo na sa Iglesia ni Cristo. Pero sinagot lang natin dahil sa matagal ng panahon, ito ang kanilang mga ginagamit na argumento, propaganda. At dapat aware kayo. I-save ninyo ito na video. I-forward ninyo sa mga kapatid dating mga Katoliko. Kahit na sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Dahil lahat nila ng mga argumento, yung akusasyon na tampered tayo, nakita niyo na mga kapatid, sino ang tunay na tampered. Yeah? Okay? So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, ito inyong lingkod, Brad Wendell Talibong. Maraming salamat. Bye-bye. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay usay kamatuoran. Ako lang hinaot, kadaghang kamog lakatunan. Daghang salamat.